tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa huling bahagi ng Hulyo ng taong 2026, dalawang magkasunod na malalaking kaganapan sa gitnang silangan ang muling nagdulot ng matinding takot at pangkalahatang pangamba sa pandaigdigang seguridad. Unang idineklara ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na naglunsad sila ng malawakang pag-atake gamit ang mga balistikong missile laban sa Al-Azraq Air Base sa bansang Jordan. Ayon sa pahayag ng Tehran, nagawa nilang wasakin ng tatlong F-35 na palihim na eroplanong pandigma ng Estados Unidos habang tatlo pa ang matinding napinsala sa loob ng nasabing pasilidad. Subalit, mabilis at mariin itong itinanggi ng US Central Command o CENTCOM sa pamamagitan ng kanilang opisyal na pahayag sa publiko. Ayon sa militar ng Amerika, matagumpay na naharang ang lahat ng papalapit na banta at walang kahit isang sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos ang nagtamo ng anumang pinsala. Kasabay nito, inihayag din ng sandatahang lakas ng Jordan na matagumpay na napabagsak ng kanilang sariling mga sistema ng depensang panghimpapawid ang 5 balistikong misail bago pa man makalapit ang mga ito sa kanilang pambansang teritoryo. Habang nagpapatuloy ang tensyonadong digmaan sa impormasyon sa pagitan ng dalawang panig, nabunyag naman ang isang lihim at napakahalagang pulong na pangkagipitan sa loob ng Air Force One noong Hulyo 52, 2026. Ginanap ang mahalagang konsultasyong ito habang nakahinto ang eroplano ng Pangulo sa paliparan ng Dover Air Force Base sa Delaware. Tinalakay dito ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at ng kanyang pinakamataas na mga tagapayo sa militar ang mga susunod na aksyong militar laban sa Iran. Naganap ang nasabing pagpupulong habang isinasagawa ang formal na pagpaparangal at pagtanggap sa 14 na sundalong Amerikano na nasawi sa nagpapatuloy na sigalot sa rehiyon. Ang pagkamatay ng mga sundalong ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit naghanap ang pamahalaan ng Amerika ng mas matinding tugon at estratehiya. Dahil dito, lalong tumindi ang espekulasyon ukol sa posibleng paglawak ng digmaan sa buong rehiyon at sa epekto nito sa pandaigdigang seguridad. Para sa mamamayang Pilipino, ang mga kaganapang ito sa gitnang silangan ay hindi lamang simpleng balita mula sa kabilang dako ng mundo. Meron itong dalawang direktang epekto sa seguridad at pangkalahatang kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Ang anumang karagdagang pag-atake gamit ang mga missile at sasakyang panghimpapawid sa rehiyon ay naglalagay sa buhay at kapakanan ng ating mga kababayan sa direktang panganib. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 2.2 milyong manggagawang Pilipino sa ibang bansa o OFW na naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon ng Golpo ng Persia. Kabilang dito ang ating mga kababayang nasa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Jordan at Israel. Dahil sa lumalawak na saklaw ng digmaan, ang Department of Migrant Workers o DMW at ang Department of Foreign Affairs o DFA ay patuloy na nagpapatupad ng iba't ibang antas ng babala sa krisis sa mga kritikal na lugar. Kasama sa mga patakarang ito ang Crisis Alert Level 4 o sa pilitang paglikas para sa mga lugar na direktang naapektuhan ng labanan. Ang anumang malawakang sapilitang pagpapauwi o pagpapatupad ng pagbabawal sa pagpapadala ng mga manggagawa ay magdudulot ng matinding epekto sa ating pambansang ekonomiya. Ito ay dahil sa posibleng pagkawala ng malaking bahagi ng tinatayang 15 bilyong dolyar na taunang padalang salapi na nagmumula sa nasabing rehiyon. Bukod sa seguridad ng ating mga OFW, ang krisis na ito ay nagdudulot din ng matinding panganib sa pambansang ekonomiya at inflasyon sa Pilipinas. Ang ating bansa ay lubos na nakadepende sa gitnang silangan para sa halos 78% ng inaangkat nating krudo. Kapag naapektuhan ang mga pangunahing rutang pandagat tulad ng Strait of Hormuz na dinaraanan ng halos 20% ng langis sa buong mundo, mabilis na tumataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Dahil walang sariling estratehikong reserba ng langis ang Pilipinas, ang pagtaas ng presyo ng krudo sa daigdig na pumalo sa mahigit 50 hanggang 60% ngayong 2026 ay agad na nararamdaman sa mga lokal na gasolinahan sa buong bansa. Nitong mga nakalipas na buwan ng taong 2026, ang presyo ng diesel at gasolina ay umabot na sa mahigit 100 piso bawat litro. Ang ganitong kalagayan ay mabilis na nagbubunga ng malawakang pagtaas sa pamasahe, sa pampublikong transportasyon at sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkain sa palengke.
Upang mas maunawaan ang lalim ng krisis na ito, mahalagang suriin ang mga opisyal na pahayag at mismong detalye ng mga naganap na pag-ataking militar. Noong Hulyo 30, 2026, formal na inilabas ng IRGC Aerospace Force ng Iran ang kanilang pahayag ukol sa ginawang pag-atake sa Jordan. Ayon sa kanila, ang pagpapakawala ng serye ng mga balistikong missile laban sa Al-Azraq Air Base o Muaffaq Salti Air Base sa silangang disyerto ng Jordan ay direktang ganti sa isinagawang pag-atake ng Estados Unidos sa Qasem Island sa timog ng Iran. Sa mga ulat na inilabas ng mga pambansang himpilan ng balita ng Iran, idineklara ng Tehran na direktang tinamaan ng kanilang mga misail ang paradahan ng mga sasakyang panghimpapawid at ang gusali para sa pagkukumpuni ng nasabing himpilan. Dahil dito, tuluyan umano nilang nawasak ang tatlong F-35 na eroplanong pandigma ng Estados Unidos at matinding napinsala ang tatlo pa. Bukod dito, inangkin din ng Iran na maraming opisyal at teknikal na tauhan ng Amerika ang nasawi at nasugatan sa isinagawang operasyon. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang lahat ng alegasyong ito ukol sa pinsala at pagkasawi ng mga tauhan ay nagmula lamang sa pahayag ng militar at mga pambansang himpilan ng balita ng Iran. Hanggang sa kasalukuyan, walang anumang malayang biswal na katibayan o pagpapatunay mula sa mga larawang kuha ng satellite ng ibang panig na nagpapatunay sa mga pahayag na ito. Dahil dito, nananatili lamang itong bahagi ng nagpapatuloy na propaganda at digmaan sa impormasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Sa kabilang banda, mabilis na pinabulaanan ng US Central Command ang mga pahayag na ito sa pamamagitan ng kanilang formal na pagtatanggi. Ayon sa CENTCOM, walang alinmang sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos ang nasira o napinsala sa mga nakalipas na pag-atake na isinagawa ng Iran. Formal nilang tinawag na walang batayan at purong propaganda lamang ang mga balitang inilalabas ng mga himpilan ng balita ng Tehran. Sumang-ayon din dito ang opisyal na pahayag mula sa militar ng Jordan. Inihayag ng sandatahang lakas ng Jordan na matagumpay na natukoy at napabagsak ng kanilang mga sistema ng depensang panghimpapawid ang 5 balistikong missile na nagmula sa Iran bago pa makarating sa kanilang target. Idinagdag pa ng pamahalaan ng Jordan na walang anumang pinsalang naitala sa mga pasilidad ng kanilang himpilang militar o sa mga sasakyang panghimpapawid na nakahimpil doon. Ang magkasalungat na ulat na ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang maingat at kritikal na pagsusuri sa mga balitang lumalabas sa mga himpilan ng impormasyon. Dahil sa kawalan ng malayang larawang kuha ng satellite sa kasalukuyan, kinakailangang suriing mabuti ang bawat pahayag ng magkabilang militar. Ang labanang ito ay hindi lamang nagaganap sa pamamagitan ng mga armas, kundi maging sa larangan ng pampublikong impormasyon at opisyal na komunikasyon. Habang nagpapatuloy ang palitan ng mga pahayag sa gitnang silangan, mayroon namang matinding debating nagaganap sa loob ng pamahalaan at militar ng Estados Unidos. Ang ginanap na pulong na pangkagipitan sa Air Force One noong Hulyo 20 sa Dover Air Force Base ay dinaluhan ng pinakamataas na mga pinuno ng militar ng Estados Unidos. Kasama ni Pangulong Donald Trump sa talakayang ito sina tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff na si General Dan Cain, kalihim ng tanggulan na si Pete Hegseth, at commander ng CENTCOM na si Admiral Brad Cooper. Ang pagpupulong na ito ay ginanap sa gitna ng emosyonal at seryosong kapaligiran dahil sa pagtanggap sa labi ng 4 na sundalong Amerikano na namatay sa labanan. Ang pagkamatay ng mga tauhang ito ang nagtulak sa White House na pag-aralan ng mga panibagong hakbang upang tuluyang mapahinto ang pag-atake ng Iran. Gayunpaman, lumabas sa mga ulat na nagkaroon ng malalim na pagkakaiba sa pananaw ang mga general ukol sa tamang taktika at lawak ng gagawing pagganti. Sa loob ng Pentagon, 2 pangunahing estratehiya ang naging paksa ng matinding debate sa pagitan ng mga tagapayo ng Pangulo. Ang unang panukala ay isinulong ni Commander ng CENTCOM na si Admiral Brad Cooper na tinaguri ang estratehiyang malawakang pag-atake. Sa ilalim ng planong ito, iminumungkahi ang pagpapatupad ng 10 hanggang 14 na araw na tuloy-tuloy at malawakang kampanya ng pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga pasilidad ng Iran. Ayon kay Admiral Cooper, layunin ng malawakang operasyong ito na tuluyang paralisahin ang kakayahan ng Iran na magpalipad ng mga missile at drone, pati na ang kanilang mga sistema ng depensang panghimpapawid. Sa pamamagitan ng ganitong matinding hakbang, naniniwala si Cooper na matatapos na ang paulit-ulit na siklo ng paggantihan sa pagitan ng dalawang bansa. Nais ng CENTCOM na mag-iwan ng malinaw at pangmatagalang leksyon sa pamahalaan ng Tehran. Subalit ang planong ito ay hinarap ng maingat na babala mula kay tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff na si General Dan Cain.
Binigyang diin ni General Cain ang matinding limitasyon sa inventaryo ng mga armas ng Estados Unidos, partikular ang supply ng MIM-104 Patriot at THAAD na mga missile na pangharang. Ayon sa kanya, ang isang 2 linggong tuloy-tuloy na digmaan ay mabilis na makauubos sa mahalagang missile na pangharang na ito. Nagbabala si General Cain na kapag naubos ang inventaryo ng mga Patriot at THAAD na pangharang, maiiwan ng walang sapat na depensa ang iba pang mga base militar ng Estados Unidos at ang kanilang mga kaalyado sa buong mundo, kabilang na ang Israel, laban sa mga susunod na banta. Ang ganitong kalagayan ay magdudulot ng napakalaking panganib sa pambansang seguridad ng Amerika sa pangkalahatan. Dahil dito, mas pinapabora ni Cain ang isang maingat at limitadong tugon upang mapangalagaan ang natitirang supply ng mga bala. Bagamat hayag na itinanggi ni Pangulong Trump sa publiko na mayroong kakulangan sa mga missile, kinumpirma naman ng tagapagsalita ng Pentagon na si Sean Parnell ang mga naganap na konsultasyon. Sinabi ni Parnell na likas na bahagi ng mga proseso sa militar ang pagtalakay sa lahat ng posibleng opsyon at nananatiling buo at nagkakaisa ang pamunuan ng Pentagon. Ginagamit ang bawat pananaw upang makabuo ng pinakamainam na desisyon para sa seguridad ng bansa at ng mga sundalo nito. Ang mga panloob na talakayang ito sa Washington ay may direktang kaugnayan sa magiging takbo ng pandaigdigang ekonomiya at geopolitika sa mga susunod na buwan. Noong gabi ng Hulyo 29, naglunsad ang CENTCOM ng panibagong 2 oras na serye ng mga pag-ataking panghimpapawid bilang pagganti laban sa mga pasilidad ng IRGC sa Iran. Paratasan IRGC sa Iran, bilang tugon, muling nagpalabas ng babala ang pamahalaan ng Tehran ukol sa kanilang kakayahang isara at kontrolin ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang makipot na daan ng pandagat sa buong mundo pagdating sa kalakalan ng enerhiya. Halos 20% ng kabuuang supply ng langis sa daigdig ang dumaraan sa makipot na daanang ito araw-araw. Para sa mga bansa sa Asia, mas matindi ang epekto nito dahil 75% ng kanilang binibiling langis at 59% ng tunaw na likas na gas o LNG ay nagmumula sa nasabing rehiyon. Dahil sa panibagong tensyon sa Strait of Hormuz, patuloy na pabago-bago ang presyo ng Brent na krudo sa pandaigdigang pamilihan. Noong kasagsagan ng krisis nitong nakalipas na mga linggo ng taong 2026, ang presyo ng langis ay pumalo sa mahigit 100 hanggang $120 bawat bariles. Bagamat bumaba ito sa $88 noong Hulyo 27 dahil sa pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake, muli itong tumaas sa $88 at 89 na sentimo noong Hulyo 30 dahil sa mga bagong banta sa mga barkong nagdadala ng LNG. Sa kasalukuyan, nahaharap si Pangulong Trump sa 3 posibleng direksyon o senaryo para sa mga susunod na araw. Ang unang senaryo ay ang ganap na pag-aproba sa 14 na araw na masinsing kampanya ng pag-ataking panghimpapawid na isinusulong ng CENTCOM upang tuluyang durugin ang kakayahang militar ng Iran. Subalit ang hakbang na ito ay may kasamang mataas na panganib ng pagkaubos ng mga misail na ginagamit sa depensa at ng pagpasok sa isang mas malawak na digmaan. Ang ikalawang senaryo ay ang pagpili sa isang limitadong pagganting militar at maingat na paglalagay ng presyon laban sa Tehran. Sa ilalim ng planong ito, magpapatuloy ang mga piling pag-atake sa tiyak ng mga target at ang pagharang ng hukbong dagat habang iniiwasang sirain ang pangunahing infrastruktura ng langis ng Iran. Sa ganitong paraan, mapananatili ng Amerika ang presyon sa Iran habang iniiwang bukas ang posibilidad ng mga negosasyon sa hinaharap. Ang ikatlong senaryo naman ay ang pagsasagawa ng diplomatikong pagpapababa ng tensyon gamit ang mga naunang kasunduan. Kabilang dito ang paggamit sa balangkas ng Islamabad Memorandum of Understanding noong Hunyo 2026 sa tulong ng mga kalapit na bansang tagapamagitan tulad ng Oman, Qatar at Turkey. Layunin ng diplomasyang ito na makamit ang isang kasunduan para sa malayang paglayag sa Strait of Hormuz at pagpigil sa programang nuklear ng Iran. Bilang pagbubuod sa buong ulat na ito, malinaw na 2 pangunahing usapin ang kasalukuyang nagpapatakbo sa krisis sa gitnang silangan. Una ay ang nagpapatuloy na digmaan sa impormasyon, kung saan mahirap patunayan ang totoong antas ng pinsala sa mga himpilang panghimpapawid ng militar sa rehiyon dahil sa kawalan ng malayang pagpapatunay. Ikalawa ay ang malalim na estratehikong debate sa loob ng Washington sa pagitan ng agresibong aksyong militar at ng maingat na pangangalaga sa inventaryo ng mga bala at misail na pangharang. Para sa mga mamamayang Pilipino, ang pandaigdigang krisis na ito ay kinakailangang harapin ng may sapat na kaalaman at paghahanda.
Hindi natin dapat balewalain ang mga kaganapang ito dahil direktang nakasalalay rito ang presyo ng pagkain at pamasahe sa ating bansa, pati na ang kaligtasan ng ating mga pamilyang OFW sa gitnang silangan. Ang bawat paggalaw ng presyo ng krudo sa rehiyon ay may katumbas na epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at gastusin sa Pilipinas. Dahil sa dami ng mga balitang lumalabas sa mga platapormang panlipunan, napakahalagang manatiling kritikal at maingat sa bawat impormasyong nababasa. Iwasan natin ang pagpapakalat ng mga hindi pa napatutunayang pahayag ukol sa mga di umano'y pinsala sa digmaan o mga haka-haka sa internet. Umasa lamang tayo sa mga opisyal na anunsyo mula sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at sa mga mapagkakatiwalaang pambansang pamahalaan at lehitimong himpilan ng balita. Samantala, mahalaga ring maghanda ang bawat pamilya sa posibleng patuloy na epektong pang-ekonomiya ng krisis na ito. Dahil sa hindi tiyak na takbo ng presyo ng langis sa mundo, makabubuting maging matipid sa paggamit ng enerhiya at maging handa sa mga posibleng pagbabago sa gastusin sa bahay. Ang kahandaan at wastong pagpaplano sa pananalapi ay malaking tulong upang maprotektahan ang pamilya laban sa patuloy na inflasyon. Para naman sa mga pamilyang may mga kapamilyang nagtatrabaho sa rehiyon ng Golpo ng Persia, manatiling nakikipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas o DMW Helpdesk. Subaybayan ng maigi ang ipinapatupad ng mga antas ng babala sa krisis sa kanilang kinalalagyang bansa upang agad na makatugon sa anumang babala o mga patakaran para sa pagpapauwi ng pamahalaan. Ang kaligtasan ng ating mga bagong bayani ang nananatiling pinakamataas na prioridad ng ating bansa sa gitna ng pandaigdigang krisis na ito. Kung nais ninyong manatiling nakasubaybay sa mga pinakahuling balita at malalim na pagsusuri ukol sa mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa ating channel, malanat at pindutin ang kampana ng abiso upang agad kayong mapabalitaan kapag mayroon tayong bagong ulat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay sa ating mga balita.